pula. Puyo ang daan, naghihikaya. Liko-liko, unti-unting umakyat. Sa haba ng panahon, marap sa mga hamon. Sa alon ng kabundukan, ika'y sumasabay. Halina't tayo'y maglalakbay tungo sa puso ng Cordillera, malapit sa mga ulang puno ng talinhaga, tugon awis ang tumugi, iyong kasaysayan, walang sawang mong tatahakin, iyong kagandahan, halina't tayo'y maglalakbay. Lieutenant Cannon was a major in the 10th U.S. Infantry, a highly skilled engineer and administrator. But the odds were against him. 2 engineers before him failed to complete the project, and the conditions in the area seemed to make it impossible for the project to be realized at all. The amount of rain the area gets during the wet season, the danger posed by the terrain, and the unpredictable power of the Buen River. But Cannon persevered. Naaramid na ng mga tipon iti talungan nga tattao nga nagapo iti patapulong kinin ng mga duduma nga paginya. Nairaman ka dagito iti Pilipino, Meksikano, Hapon, Irish, Espanyol, iti Espanyol. Hallelujah na mga Pinong nayan na nagsasabi ako'y malapit na. Ilang sandali na lang aking nang masisilayan, kabunduhang nababalot sa dilaw at lumpihan. Another major factor for Cannon's success was the fact that, unlike his predecessors, he listened to his people. Natanto ni Cannon na ilan sa kanyang mga pamamaraan ay hindi naayon sa kalagayan dito sa Benguet. Nakinig siya sa suwestyon ng kanyang mga manggagawa, lalo na sa mga katutubong Ibaloy. Among the suggestions from the Igorots are hydraulic techniques used to make major cuts into mountain ridges and to direct earth into places where they served as landfill. Ang respeto sa pagitan ni Cannon at ng kanyang mga manggagawa ang kanyang naging determinasyon. And propped up by the strong moral support from the government, despite the mounting criticisms from various sectors, Cannon informed the Philippine Commission on January 29, 1905 that the road as it stands is entirely completed and ready for the day of travel. Hallelujah ng mga Pinoy.